Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 08 February 2024. Mabilisan lang ito kasi mayroon pa kaming trabaho ngayon. Today is 08 February 2024. Nandito tayo sa aklat ng awit. Chapter 4, Panalangin sa gabi. Katha ni David upang awitin ng punong mga awit sa saliw ng instrumentong may kwerdas. So, pwede siya sa gitar, kahit anong basta may kwerdas. Awit chapter 4, verse 1. Sagutin mo po ang aking pagtawag, O Diyos, na aking kalasag. Sa kagipitan ko, ako'y iyong tinulungan, kaawaan mo ako, ngayon dalangin ko'y pakinggan. Verse 2, kayo mga tao, hanggang kailan ninyo ako hahamakin? Ang walang kabuluhan at kasinungalingan, hanggang kailan ninyo iibigin sila? Verse 3, dapat ninyong malamang itinalaga ni Yahweh ang matuwid. Kapag tumatawag ako sa kanya, siya ay nakikinig. Verse 4, huwag hayaang magkasala ka ng dahil sa galit sa iyong silid pag-isip at ikay manahimik sila. Verse 5, nararapat na handog inyong ialay, pagtitiwala nyo kay Yahweh ibigay. Verse 6, tanong ng marami, sinong tutulong sa gatin? Ikaw, O Yahweh, ang totoong mahabagin. Verse 7, puso ko'y iyong pinuno ng lubos na kagalakan, higit pa sa pagkain at alak na inumin. Verse 8, sa aking paghiga nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Magdasal lang guys bago matulog. Tapos, huwag niyong kalimutan na magpagising din kayo ng maaga. Kasi baka mamaya tuloy-tuloy naman tulog niyo. Ibig sabihin, baka mamaya hindi na kayo magising. So, mainam na rin yung humingi kayo ng na tulungan kayong magising din. Panalangin upang tulungan ng Diyos. Katha ni David upang awitin ng punong mga awit sa saliw na plauta. Awit chapter 5, pakinggan mo, Yahweh, ang aking pagdaing, ang aking panaghoy, sana'y bigyang pansin. Verse 2, aking Diyos at Hari, karaingan ko'y pakinggan, sapagkat sa iyo lang ako nanawagan. Verse 3, sa kinaumagahan, O Yahweh, tinig ko iyong dinggin, at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintahin. Verse 4, ikaw ay Diyos na di nalulugod sa kasamaan, mga maling gawain di mo pinapayagan, ang mga palaloy di makakatagal sa iyong harapan, mga gumagawa ng kasama ay iyong kinasusuklaman. Verse 6, pinupuksa mo, Yahweh, ang mga sinungaling, galit ka sa mga matay tao at mga mapanlamang. Verse 7, ngunit dahil sa iyong dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa iyong tahanan, ikay sambahin ko sa templo mong banal. Luluhod ako, tanda ng aking paggalang. Verse 8. So, pag lumuhod tayo guys at nanalangin, ibig sabihin gumagalang tayo kay Yahweh. Verse 8. Patnubay mo ako, Yahweh, sa iyong katwiran dahil napakarami ng sa aking humahadlang. Landas mong matuwid sa aking ipaalam upang ito'y aking laging masundan. Verse 9. Ang mga sinasabi ng mga kaaway ko'y kasinungalingan, sa loob ay nila'y pawang kabulukan, parang bukas na libingan, ang kanilang lalamunan, pananalita nila'y pawang banlilinang. Verse 10, O Diyos, sila sana iyong panagutin sa sariling pakana, sila iyong pabagsakin sa dami ng pagkakasala nila, sila iyong itakwil, sapagkat mapaghimagstik sila at mga suwael. Verse 11, ngunit ang humingi ng tulong sa iyo ay masisiyahan, at lagi silang aawit ng may kagalakan. Ingatan mo ang mga iyo'y nagmamahal upang magpatuloy silang ikay papurihan. Verse 12, pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Panalangin sa panahon ng bagabag, katha ni David upang awitin ng punong mga awit sa saliw ng instrumentong may kwerdas ayon sa Sheminith. Guys, hanggang chapter 6 lang muna basahin natin kasi hindi pa talaga maganda yung pakaramdam natin. Okay. Ayoko lang talaga umabsent sa pagbabasa. Ganun. Awit chapter 6 verse 1, O Yahweh, huwag mo akong sumbatan. Tsaka syempre, ayoko rin umabsent na makipag-usap kay Father God. Ganun lang yung kasimple.
Verse 6, chapter 6, verse 1, O Yahweh, huwag mo akong sumbatan ng dahil lamang sa galit o kay parusahan kapag ikay nag-iinit. Verse 2, ubos na ang lakas ko, ako'y iyong kahabagan, pagalingin mo ako. Yes, Lord, pagalingin mo po ako. Pagalingin mo ako, mga buto ko'y nangangatal, ako naman yung sore throat ko. Verse 3, ang aking kaluluwa'y lubha. Inuubo na tayo, guys. Sa sore throat na nanggaling. Okay, ulitin ko yung verse 2. Ubos na ang lakas ko, ako'y iyong kahabagan. Kasi sabi ko sa inyo, yung mga nababasa nyo rito, dugtungan nyo lang ng mga kahilingan nyo dasal. Ganun lang yung, parang pinaka-template lang yung Bible sa atin para gayahin natin. Okay, verse 2, ubos na ang lakas ko, ako iyong kahabagan, pagalingin mo ako, mga buto ko'y nangangatal. Verse 3, ang aking kaluluwa'y lubha ng nahihirapan. O Yahweh, ito kaya'y hanggang kailan magtatagal. Verse 4, magbalik ka, O Yahweh, at buhay ko'y iligtas. Hanguin mo ako ng pag-ibig mong wagas. Verse 5, kapag ako ay namatay, di na kita maalala sa daigdig ng mga patay, sinong sa iyo'y sasamba? Verse 6, pinanghihina ako nitong aking karamdaman, gabi-gabi basa sa luha, itong aking higaan binabaha. Nasa kaiiyak itong aking tulugan. Verse 7, mata ko'y namamaga dahil sa aking pagluha, halos di na makakita, mga kaaway ko ang may gawa. Verse 8, kayong masasama ako'y inyong layuan, pagkat tininig ni Yahweh ang aking kaingan. Verse 9, dinirinig ni Yahweh ang aking pagdaing, at sasagutin niya ang aking panalangin. Verse 10, ang mga kaaway ko'y daranas ng matinding takot, at kahiyal sila'y aatras, at sa biglang pagkalito'y magtatakbuhan. Bukas itong chapter 7, guys, panalangin upang magtamo ng katarungan. Bye everyone. God bless.